Welcome to MMM's free YouTube channel. Hope you enjoy my videos. Don't forget to like, share, and subscribe. I'll appreciate it a lot. Episode 54 sa isang madilim na silid, isang lumulutang na screen ang nagpapakita ng palabas tungkol sa matinding laban ni Kaiman. Seryosong nakatingin dito si Aisa Lincroft, habang siya ang nakikipag-usap kay Kaiman. Ikaw lang ang miyembro ng delegasyon na nagbago ng isip, Kaiman, sambit ni Aisa Lincroft. Hinikayat mo akong pumunta dito kasama mo, ngunit mas alam nila kaysa kaninuman kung gaano kakilakilabot ang mga Panginoon. Kaiman, gusto mo ba talagang labanan ang mga Panginoon? Oo, mariing sagot ni Kaiman sa screen. Nagpatuloy si Aisa Lincroft. Ang Golden Sky Clan ay hindi man lang maihahambing sa Recovery Palace. Maaaring natalo mo ang gwapong master. Ngunit isa lamang siyang Lieutenant General, ang pinakamababa sa tatlong nangungunang ranggo sa ilalim ng mga Grandmaster. Maaaring kailanganin mong labanan ang mga master na mas makapangyarihan pa kaysa sa kanya. Alam ko, sagot ni Kaiman. Tumakas na kami minsan, 900 taon na ang nakakaraan, wala na akong balak tumakas ulit. Naisip ni Aisa Lincroft ang pagkatao ni Kaiman. Bilang isang taong hindi isang over-adapted player, palagi itong nakikibaka sa pakiramdam ng kababaan, na wala nito ng pag-asa nang tumama sa isang pader na hindi nito kayang lagpasan ng mag-isa. Pero sobrang laki na ng pinagbago niya, naisip ni Aisa Lincroft, ito ba talaga ang parehong Kaiman na nakilala ko? Kung talagang naniniwala ka riyan, ilalagay ko rin ang aking paniniwala sa iyo. Napatigil si Aisa Lincroft. Anong nangyayari sa labas? May naririnig akong ingay. Hinawi niya ang kurtina at nakita ang napakaraming taong nagtitipon sa paligid ng isang malaking itim na tore. Iyan ba ang Nightmare Tower? Tama, ang Castle Lord ng Gorgon at ang Daybreak Craftsman. Naglilinang ka ba ng mga tao dito? Tanong ni Aisa Lincroft. Alam kong ganito ang hitsura nito. Ngunit hindi ito paglilinang, walang produkto sa tore na yun, dahil ang tore ay walang cultivator. Ha? Tore na walang cultivator? Doon ba naging malakas si Kaiman? Sambit niya sa kanyang isipan, Aisa Lincroft, tingnan mo ang iyong sarili. Ang chaos ay maaaring tumayo sa sarili nitong mga paa ngayon, lahat ng tao, maging ang mga sibilyan, ay may pribilehiyong makapasok patungo sa tore, pero bakit takot na takot sila? Dahil sabik silang pumili para sa kanilang sarili, walang kabuluhan ang lahat maliban kung personal nilang bawiin ang kalayaang nawala sa amin 900 taon na ang nakalipas. Nakita ko, nagpasya kang maniwala muli sa iyong sarili. Nasaan ang Castle Lord ng Gorgon? Sa ibang dako ng disyerto, patuloy ang paglalakbay ni na Jae-hwan at ng matandang si Dr. Chang Heo. Sigurado ka bang okay lang na hindi ka pumunta sa pagpupulong? Tanong ng matanda. Marahil ay nagdala sila ng ilang napakalakas na mandirigma. Kakayanin niyo ba ni Kaiman? Mas malakas pa siya sa iyo ngayon. Ano, meron pa siyang 1 siglo bago niya ako matalo, casual na sagot ni Jae-hwan. Hindi ba nagsimula ka lang ulit, matanda? Maaaring ganoon. Pero bakit malapit ka na sa 3rd stage awakening? Tanong ni Chang Heo. Dahil mali ang tinahak kong daan, seryosong sagot ng matanda. Kung sinimulan mo ang iyong paglalakbay sa paggising sa maling konsepto, maaari ka nitong idala sa ibang direksyon. Alam kong iba ang tingin mo sa mundo kaysa sa akin, ang mga nagising sa chaos, kasama ako, ay nakakamit ang paggising sa 3 yugto. Unang yugto, dissociation, ikalawang yugto, reassociation o muling pagpupulong, at ang ikatlo at huling yugto, oblivion. Sumagot si Jae-hwan, wala akong malalim na ideya tungkol sa paggising. Pumatay lang ako ng kalaban sa laban, hindi ko tinanong ang paghihiwalay ng aking sarili, at hindi ako naghirap sa muling pagsasama-sama ng aking katauhan, nakamit ko ang paggising nang wala iyon. Naisip ni Chang Heo, iba ang lalaking ito, ang hinala ay nagdudulot ng pagtatanong sa sariling pag-iral, ito ay isang walang katapusang proseso, kahit makuha mo ang iyong sariling natatanging mundo, kailangan mo pa ring patuloy na pagnilayan ang katwiran para sa mundong yun. Binasag ng matanda ang katahimikan, may itatanong ako sa iyo, ilang taon ka na? Muli na naman sa may edad na bagay, buntong hininga ni Jae-hwan. Ang ikatlong palapag ng tore ay natapos ilang araw na ang nakalipas, sinabi ni Michael na ang bigat ng oras sa ikatlong palapag ay 100 beses na mas siksik kaysa sa ikalawang palapag, at wala ka sa ikalawang palapag ng 2 araw, sa tingin ko, nasa ikatlong palapag ka sa 2 araw na yun, ilang taon ka nag-training. Ngumiti si Jae-hwan at inosenteng sumagot, 2,000. Ano, nagbibiro ka ba? Inaasahan mong maniniwala ako.
Anong problema? Natatakot ka bang mas matanda na ako sa iyo ngayon? Asar ni Jae-hwan. Pinagtatawanan mo ba ako? Gaano ka katagal sa tore na yun? Tumayo si Jae-hwan, hindi ganoon sa iniisip mo, oras na para umalis. Wala akong pakialam kung 1,000 o 2,000 taon ka na, mananatiling bata ang trato ko sa iyo, bulyo ng matanda habang sumusunod. Nagsimula silang tumakbo sa mga buhangin, hindi ka magbabago kahit mabuhay ka pa ng 200 taon, matandang lalaki, diretso na tayo sa Recovery Palace. Ang Recovery Palace ay hindi madaling talunin, babala ni Chang Heo, bakit hindi mo hintayin ang iba pang magising sa Gorgon? Sa tingin mo ba hihintayin tayo ng mga master? Inaasahan nilang mag-iipon tayo ng mas maraming puwersa bago umatake. Kailangan nating mag-strike habang nakababa ang bantay nila. Besides, wala akong balak kalabanin ang lahat doon, kailangan ko lang sirain ang isang importanteng bagay, at magnakaw ng prutas. Magnanakaw ka ng prutas? Oo, tango ni Jae-hwan, at isa pa, ang Nightmare Demon ay may ginawa na kaya ang mga buhay na makapasok sa lugar ng mga patay, ito ang Narrow Gate, narinig ko na maaari kang pumasok sa chaos sa pamamagitan nito, kung nakawin ko ang lahat ng prutas at sirain ang tarangkahan, hindi na makatatawid sa chaos ang mga Panginoon. Pero bago yan, kailangan muna nating lagpasan ang Manticore, paalala ng matanda, kasalukuyang inaokupa ng Golden Sky Clan ang kuta, hindi nila tayo papalampasin ng walang laban, ano ang gagawin mo? Sa halip na sumagot, direktang inatake ni Jae-hwan ang mga matitibay na pader ng kuta gamit ang kanyang saksak. Ang parehong bagay na palagi kong ginagawa, malamig na sagot ni Jae-hwan, mayroon lang akong gustong idagdag na kaalaman sa inyo, mga kaspri. Ano ang lakas ng mga master ng Great Realm? Kung makikita ninyo ito sa screen, Grandmaster ay ang siyang tagapamahala sa bawat zone, halimbawa, Master of Steel 5th Zone, at 9th Zone ang Master of Darkness, at sa baba nito ang tatlong mga titulo ng mababang katungkulan, ang halimbawa ay ang gwapong Master na isang Lieutenant General. Kabanata 55 dumagsa ang grupo ng Golden Sky Clan upang ipagtanggol ang kuta ng Manticore. Bata, ibig sabihin nito kailangan nating sakupin ang buong kuta ng tayo lang, di ba? Tanong ni Chang Heo, hindi ba pwedeng pumuslit na lang tayo? Sinabi ko na sa'yo, gagawin ko ang nakagawian kong gawin. Alam kong ito ang gusto mo, ngunit kailangan mong magtira ng lakas, ang Manticore ay gateway lamang sa mas malaking laban sa Recovery Palace. Alam ko, walang pag-aalinlangang ginamit ni Jae-hwan ang kanyang atake na shallow stab, sa bawat kumpas ng kanyang sandata, walang awang nabubuwal ang mga kalaban na nakapalibot sa kanila. Sa loob ng palasyo ng Manticore, nakatingin si Jin Hong Lim sa isang screen na nagpapakita ng labanan. Ito ang unang beses na ang lahat ng chismis ay napatunayan kung totoo, bulong niya habang nakatitig sa screen at winawasak ang lugar nila dahil sa lakas ni Jae-hwan, siya ang nasa likod ng pagkawasak ng hilagang sangay ng Golden Sky Clan, hindi ko akalain na ang taong ito ang produktong ipinahahanap sa akin ng Master of Darkness. Pinindot niya ang screen pataas, kung nakita ko lang ito ng mas maaga. Biglang may narinig siyang boses ng babae, parang ang dami mong iniisip. Isang tunog ng pitik ng daliri ang umalingaw-ngaw, sinambit niya ang pangalan Siren, nang lumitaw ang isang batang babae na tila mula sa ibang dimensyon, si Siren, isang nilalang ng chaos na may mga sungay. Nakikita ko kung bakit gusto siya ng Master of Darkness, natatawang sabi ni Siren. Gamitin mo nga ang mga damit na ganyan kapag nasa bahay ka, lagi mong suot ang nakakadiring parang basahan na yan, palagi iniisip ng mga martial artist na ang mga lugar na kanilang naaangkin ay meron din. Wow, tingnan mo naman yung sa screen, anong teknik yan, nilipol niya ang lahat sa isang atake. Kahanga-hanga, dagdag ni Siren, Siren, pumunta ka ba dito para asarin ako? Siyempre hindi, naparito ako para ipaalam sa iyo na may nangyaring kawili-wili. Ano yan? Lumitaw ang gwapong master sa chaos. Oh, alam ko na yan, nang malapit na naming kunin ang Garuda. Lahat ng sundalong ipinadala namin doon ay napatay. Siya pala ang nasa likod niyan, akala ko may kasunduan ang mga Grandmaster na huwag makialam sa chaos, pero kasinungalingan lang pala. Sa puntong ito, ang mga Masters ng Great Realm ay nakikipaglaban na sa isang proxy war, paliwanag ni Siren, hehe. Pero si Chunil Sang, ang gwapong Master, ay pinatay ng isang clan lord. Ano? Gulat na sagot ni Jin Hong Lim, sino ang pumatay sa kanya? Isa sa 10 clan lord, ngunit kahit magkakasama ang 10, hindi nila siya kayang talunin.
Alam mo ang Abyss Expedition na binuo ng Castle Lord ng Gorgon? Ang gwapong master ay pinatay ng Panginoon ng South Sea Clan, isang miyembro ng ekspedisyon. Imposible yan, hindi sapat ang lakas ng Panginoon ng South Sea Clan para patayin siya. Kahit nagtatago siya ng kapangyarihan, hinding-hindi siya gagawa ng ganoong kalokohan. Ang gwapong master ay nagtatrabaho para sa Master of Steel, isa sa 12 Grandmasters, mas alam niya ang kahihinatnan ng pagpaslang niya sa gwapong master. By the way, dagdag ni Siren, ano ang gagawin mo riyan sa lumulusob sa'yo? Ang produktong ipinahahanap sa'yo ay hindi lamang naging Castle Lord, kundi gumagawa pa ng kaguluhan. Hindi matutuwa ang Master of Darkness kapag nalaman yan. Mas mabuti ito, ngisi ni Jin Hong Lim, iniligtas niya ako sa hirap ng paghahanap, at saka, mayroon akong mga undead ghouls, ang mga halimaw na nilikha mo, ipinadala ko na sila sa likod niya. Habang abala sila sa pag-uusap, matagumpay na nakapasok sina Jae-hwan at Chang Heo sa kuta ng Manticore. May hindi tama, pansin ng matanda habang pinapatay ang mga kaluluwa. Ang Golden Sky Clan ay hindi maaaring makipaglaban ng may kaunting puwersa lamang. Biglang may lumitaw na grupo ng mga mummy na mukhang tao sa paligid nila. Naglalabas ang mga ito ng napakagulong enerhiya, halos tulad ng mga undead. Ikaw ba ang sinasabing maninira ng daan na tumalon sa isa sa mga giant undead? Ikaw ba ang pinag-uusapan ng lahat kamakailan? Isang boses ang nanggaling sa bubong, 2 tao ang nakatayo doon, tumalon pababa ang isa at malakas na lumapag sa harap nina Jae-hwan at Chang Heo. Isang karangalan, sabi ng lalaki habang nakatitig kay Jae-hwan, hindi ko inaasahang makikilala kita ng ganito, at nakikita kong dinala mo pa ang doktor ng kapahamakan. Sino ka? Bulyo ni Chang Heo, nakalimutan mo na ba ako, doktor? Minsan ay nagtipon ako ng mga sungay at nagdala ng pasyente sa iyong klinika. Nanlaki ang mga mata ng matanda, ikaw, Hines, ang mandirigma ng hustisya. Natutuwa akong naaalala mo pa rin ako, isa ka sa mga guardian ng Gorgon. Anong ginagawa mo sa Golden Sky Clan? Anong nangyari sa iyo? Masasabi mo pa ba yan pagkatapos malaman ang nangyari sa akin sa Gorgon? Inalala ni Hines ang nakaraan, 100 taon na ang nakalipas. Ang Gorgon ay sinalakay ng matagal nang nawalang Crimson Warrior Clan, higit 50 tagapangalaga ang nalipol sa isang sorpresang pag-atake habang wala si Chang Heo, si Hines lamang ang tanging nakaligtas. Duguan si Hines noon, nagmamakaawa kay Chang Heo, Doktor, pakiusap palakasin mo ako, dapat may alam kang paraan. Ngunit ang sagot lamang ng matanda noon ay, taga-Miriam ka, Hines, naiintindihan ko ang kalungkutan ng mahina. Naaalala mo ang sinabi ko sa iyo noon, mag-effort ka kung gusto mong lumakas. Bumalik ang isip ni Hines sa kasalukuyan, sinubukan ko, Doktor, sinubukan kong ibenta ang hustisya na minsan kong ipinagtanggol at talikuran ang aking mga paniniwala, ang pagsisikap ay isang luho na ipinagkaloob lamang sa ilang tao, karamihan sa mga tao sa chaos ay walang kakayahang magsumikap. Tinanggal ni Hines ang kanyang balabal, bumungad sa kanila ang isang katawan na kalahating patay. Isang ganap na undead, ang mahinang si Hines ay namatay na 100 taon na ang nakalipas, seryosong pahayag niya, ako na ngayon ang Vice Lord ng Golden Sky Clan. Angin sa paligid habang unti-unting pumapalibot ang tensyon. Nabatid kong saksak lang ang kaya mong gawin, Gorgon Castle Lord, sigaw ni Hines habang umiikot ang kanyang sandata, tingnan natin kung ano ang mayroon ka, 8 Fangs of Vulcan, Arcane Artillery Shredder. Isang dambuhala at nakakakilabot na halimaw ang lumabas mula sa sibat ni Hines at mabilis na sumugod patungo kay Jae-hwan. Humanda si Jae-hwan, ginamit niya ang kanyang natatanging kakayahan upang salagin at saksakin ang atake ni Hines. Boom, nagbanggaan ang kanilang mga sandata, ngunit nanlaki ang mga mata ni Hines nang makitang nawala at naglaho ng parang bula ang kanyang pinakamalakas na skill attack. Paano mo nagawa yun? Gulat na sigaw ni Hines. Mabilis na sumabat ang mga alagad ni Hines, Vice Lord, sa tingin ko makabubuti kung sabay-sabay na tayong umatake, mag-charge, lahat. Pinalibutan ng buong grupo at ng mga undead ghouls sina Jae-hwan at Chang Heo, kalmadong tiningnan ni Jae-hwan ang papalapit na daluyong ng mga kalaban. Samantala, sa loob ng kastilyo, balisa si Jin Hong Lim. Ano ang nangyayari? Paano natatalo ang mga undead ghouls ng ganoon kadali? Pagpapanik nito habang nakatingin sa screen. Siyempre, sagot ni Siren, naabot ko na ang master level, kaya kung aatake ako kasama nila, matatalo natin siya.
ngunit masisira ang buong plano natin kung masasakripisyo ang lahat ng undead ghouls sa isang head-to-head battle. Siren, anong gusto mo? Ginawa ko na ang lahat ng hinihiling mo. Natapos kong pag-aralan ang mga bato ng mga nahulog na kaluluwa. Nilikha ko ang itim na ulap, at ginawa ko ang mga undead ghouls para sa iyo. Ngumiti ng kakaiba si Siren. Paano kung gumawa tayo ng deal? Bumalik ang eksena sa gitna ng matinding labanan, nasira ang maraming gusali sa paligid dahil sa sagupaan, sumigaw si Heinz mula sa kaibuturan ng kanyang baga habang patuloy sa pag-atake. Ang Panginoon ng Kastilyo ng Gorgon, ang Pathbreaker na nakagawa ng imposible at nakuha ang lahat ng mga titulo sa loob lamang ng isang buwan, mahigit 200 taon na ako rito ngunit isa pa rin akong ordinaryong mandirigma. Paano magiging Castle Lord ang isang tao sa loob lamang ng isang buwan? Puno ng puot ang mga mata ni Heinz. Ipapakita ko sa iyo ang resulta ng aking pagsusumikap, ito ang lakas ko, ang kapangyarihang nakuha ko sa pamamagitan ng pagtalikod sa aking mga paniniwala. Tama na yan, malamig at nakakakilabot na sagot ni Jae-hwan. Sa isang iglap, isang napakalakas na enerhiya mula sa saksak ni Jae-hwan ang tumama kay Heinz. Napasigaw ito habang tumilapon ito ng napakalayo pabalik. Nagtaka at nanginig sa takot ang mga kasamahan ni Heinz, ang sakit. Ang Vice Lord ay halos isang 9th stage adapted player. Paano siya naitulak pabalik ng lalaking iyon ng ganoon kadali? Atakihin niyo muna ang Castle Lord, bigyan ng oras ang Vice Lord para gumaling, utos ng isa sa mga alagad. Ha, nagbago sila ng target, mag-ingat ka, bata, sigaw ni Chang Heo habang sabay-sabay na sumusugod ang libu-libong ghoul. Inisip ni Jae-hwan ang mga sinabi ni Heinz, pagsusumikap, yun ba ang sinabi niya? Sinasabi ng lahat na nagsumikap sila. Huminga ng malalim si Jae-hwan, hinigpitan niya ang hawak sa kanyang sandata. Isang napakalakas at dambuhalang enerhiya ang kanyang pinakawalan, isang saksak na nagwalis sa napakaraming espiritu at sumakop sa buong paligid na parang isang bagyo ng pagkawasak. Nasaksihan ito ng Vice Lord Heinz ng may gulat, panghihina, at matinding sindak sa kanyang mga mata. Ano ba itong nakikita ko ngayon? Ito ba ang sinasabing unique world na naririnig ko lamang? Ito ba ang tingin sa mundo nag-ibang tao, yung hindi lumuluhod sa mundo? Ang mga mata na nakikita ang lahat ng nangyayari sa buong mundo. Ang siyang gumagawa ng mga batas at siyang nagmo-monitor dito. Ito ba ang gusto mong labanan? Nakakabilib ka naman. Isang baliw ngunit kamanghamanghang baliw. Di ko maisip na sinusubukan mong kalabanin ang nilalang na yon. Kung hindi lang ako sumuko noon at pinagpatuloy ang pagiging righteous warrior, magkakaroon kaya ako ng parehong landas, kaparehong daan at pangarap na tatahakin. At pagkatapos niyang masambit ng Vice Lord Heinz ang lahat ay tuluyan ng winasak ang lahat ng nadaan ng atake ni Jae-hwan. Haliwan ka talaga ang Manticore ay may millennia ng history, at hinati mo lang ito sa dalawa. Hindi na natin ito masasabing strong thrust, kundi world thrust. Saksak ng isang mundo, pauusap nila ni Jae-hwan at Chang Heo. At natulala lang lahat pati ang Vice Lord, tama na ang walang kwentang usapan natin tungkol sa mga walang kwentang bagay. Ngayon na gumawa na ako nag-ating dadaanan, sambit ni Jae-hwan. Mayroon pa ring mga buhay na mga nilalang, ngunit sa tingin ko hindi na natin dapat asayahin sila ng panahon. Nga pala paano mo ito nagawa? Lahat ng dinaan ng atake mo ay nahati sa dalawa at napasa ilalim sa iyong unique world. Hindi ko pa nasasaksihan ang ganoon, sambit ni Chang Heo. Simple lang binuhos ko lang ang lahat na kaya kong ibigay sa saksak na yon. Tugon ni Jae-hwan, ganoon lang ba talaga ang ginawa niya upang hatiin ang buong lugar? Nakaabot na ba siya sa susunod na yugto ang self-surrender? Pag-iisip ni Chang Heo, magpapasalamat na lang ako sa iyo dahil sa ginawa mo ang plano natin ay umaayon sa atin. Wala na din akong mas agap na spiritual na lakas na may ranggo na Lieutenant General na antas, sa tingin ko ang atkaing ginawa mo ay nakagawa ng malaking pinsala sa Sky Clan. Habang nauusap sila ni Jae-hwan, may isang boses ang kanilang narinig. Nakakainis na huli na ako, ano ba ang ginawa mo? Sambit ng boses, habang napansin ni Chang Heo na isa itong space manipulation, at nasa mataas na ranggo ng Transcendent, ang space teleportation skill, ang warp. Sambit sa isipan ni Chang Heo, hindi ako makapaniwala ang mga undead demon warrior ay natakot. Sambit ni Siren, at ang hula ni Chang Heo na ang nilalang na kayang gumamit ng ganitong katangian ay isa sa mga race na yon. Pag-iisip ni Chang Heo, sino ka? Biglang sambit ni Jae-hwan.
At nagulat si Siren sa tinanong ni Jae-hwan, hindi mo ako kilala? Hindi ka ba nanonood ng mga balita sa stream sa mga trending? Wala ka bang hologram panel sa iyong bahay? Galit na sambit ni Siren. Wala ako nung tugon ni Jae-hwan na walang kamuwang-muwang sa sinasabi ni Siren. Bata, isa siyang mare, sambit ni Chang Heo, isang mare. Tanong ni Jae-hwan, sa buong chaos ay kilala siya, sambit ni Chang Heo. Matandang bata, may maganda kang mata dahil alam mo kung sino ako. Ngunit sa tingin ko hindi mo alam na pinagbabawal na sambitin ng mare na isang mare. Lahat ng mare ay tinatanggap din na isang kasama sa napapabilang na ibang lahi. Sambit ni Siren habang kinuha saglit ang suot sa ulo ni Chang Heo at pagkatapos ibinalik ito sa kanya. At senalo ito ni Chang Heo, di ba dapat alam mo na ito dahil matagal ka nang nabubuhay dito sa chaos? Ang pangalan ko ay si Siren Armeld, hindi lang ako isang mare, sambit ni Siren, ito siguro ang mare na nagmamando sa Golden Sky Clan, marami akong katanungan sa kanya ngunit wala na akong oras, salamat sa introduction mo, ngunit ma-appreciate ko kung tatabi ka na ngayon sa daan namin, sambit ni Jae-hwan, patawad hindi ko magagawa ang sinasabi mo, nakatanggap ako ng mission na pigilan ka, sambit ni Siren.